Ipinanganak si Gina Tenney sa Ashtabula, Ohio, noong Pebrero taong 1966. Nagtapos siya sa Edgewood Senior High School sa Ashtabula. Sa oras ng insidente, siya ay isang sophomore sa Youngstown State University sa Ohio. Siya ay aktibong kasangkot sa buhay campus at nakamit ang isang mahusay na akademikong katayuan. Miyembro din siya ng Student Government Association namin. Siya ay nakatira mag-isa sa ikalawang palapag ng isang na-convert na bahay sa Youngstown. Nakatira din si Benny Adams sa parehong bahay sa isang apartment sa ibaba kasama ang kanyang kasintahang si Adina Fedelia. Ang duplex ay may panloob na karaniwang hagdanan. Noong ika-25 ng Disyembre taong 1985 bandang 1 a.m., narinig ni Gina na may sumusubok na pumasok sa kanyang apartment at tinawagan niya ang kanyang dating nobyo na tumuloy muna sa kanya. Pagkaalis ng dati niyang nobyo bandang 3 a.m., narinig ni Gina na may kumatok sa upuan na inilagay niya sa pintuan at pumasok ito sa kanyang apartment. Tumawag si Gina ng pulis at iniulat ang break-in. Ang mga rumesponding pulis ay nakakita ng mga bakas ng paa sa snow na humahantong mula sa kanyang apartment patungo sa 275 West Denick Avenue sa Youngstown. Ang imbestigasyon ay itinalaga kay Detective William Blanchard ng Youngstown Police Department. Noong ika-26 ng Disyembre taong 1985, nagkausap si Blanchard. Kasama si Gina Tenney sa apartment ni Gina. Sa pagtingin sa pinto ng apartment ni Gina, nakita ni Blanchard ang, bahagyang, ngunit, kapansin-pansin, na ebidensya ng sapilitang pagpasok. Sinundan ni Blanchard ang ulat ng mga bakas ng paa sa pamamagitan ng paglalakbay sa 275 West Denick at pakikipanayam sa isang residente doon. Gayunpaman ang hinala ni Blanchard ay maaaring si Adams Perrin ang magnanakaw batay sa sinabi sa kanya ni Tenney. Wala pang isang linggo pagkatapos ng break-in, noong umaga ng ika-30 ng Disyembre taong 1985, natuklasan ang bangkay ni Gina Tenney sa Mahoning River. Nang matukoy ang katawan ni Tenney, tinawagan ng mga homicide detective si Blanchard sa investigasyon. 2 linggo matapos madiskubre ang bangkay ni Gina, pinasyahan ng coroner na ang sanhi ng pagkamatay nito ay asphyxiation. Nagkaroon siya ng ligature mark sa kanyang leeg at sa paligid ng kanyang mga palso. Nagkaroon siya ng contusion sa buong katawan niya at nabali ang bukong-bukong niya matapos siyang mamatay. Ang hinala ng mga awtoridad na may gawa ay si Benny Adams. Gayunpaman, hindi tiyak na konektado si Adams sa aktwal na panggagahasa at pagpatay dahil hindi sapat ang forensic testing noong panahong iyon. Bukod pa rito, ang isang potholder mula sa ibaba ng apartment ay natagpuan sa apartment ni Gina. May telebisyon din si Adams na pinaniniwala ang galing sa apartment ni Gina. Nakita rin ang bank card ni Gina at ang kanyang susi sa kotse sa basurahan ni Adams. Si Benny Adams ay kinasuhan ng pagnanakaw sa ari-arian ngunit hindi napunta sa paglilitis. Noong 2004 matapos palayain, si Adams matapos makulong ng 18 taon para sa panggagahasa, pagkidnap at pagnanakaw sa isang punong guro ng paaralan noong 1985. Siya ay nakarehistrong sex offender. Noong 2006, muling binuksan ang kaso ni Gina Tenney nang inimbitahan ni Mark Dan, ang abogadong general noong panahong iyon, ang mga departamento ng pulisya na magsumite ng DNA sa mga cold case upang masuri ulit. Ang mga sample ng DNA na kinuha mula kay Adams, ay nasubak na positibo bilang isang tugma sa DNA na natagpuan sa katawan at damit ni Gina. Ang rape kit ay napanatili sa loob ng mahigit 2 dekada. Noong 2008 nahatulan si Adams ng pagpatay sa 19 anyos na YSU sophomore. Sa oras ng kanyang hatol ay hinatulan siya ng kamatayan. Pinagtibay ng Korte Suprema ng Ohio ang kanyang hatol ngunit ibinasura ang hatol na kamatayan,
sinabi ng mataas na hukuman na nabigo ang estado na patunayan ang pinalubhang kaso ng pagnanakaw ng lampas sa isang makatwirang pagdududa at ang paghatol sa pagnanakaw ay kailangan upang makakuha ng parusang kamatayan. Ang hukom ay nagpatuloy sa paghatol sa Youngstown na lalaki ng habang buhay na pagkakakulong at may chance ng parole pagkatapos 20 taon.